So may mga kapatid na nagpaabot na hindi sila makakadalo ng gawain dahil may iniin ng karamdaman at dahil sa yung iba naman ay dahil sa sama ng panahon at naiintindihan natin sila. So sila naman ay nakaantaway sa live streaming. So pagpalain kayo ng ating Panginoon. So tayo ay magpapatuloy sa ating series mga kapatid at ayoko pong magpaligoy-ligoy para matapos natin ang isang part na ito at next Wednesday ay another part naman. So ngayong gabi ay part 4 ng heart series natin at ang ating topic ay overcoming the spirit of murder. So maybe you are not ready for this. Ito yung nasa isip ko na abang nagbubulay-bulay ako, marahil iniisip ng mga kapatid, alam na nila ang pagpatay, ang murder, at marahil iniisip ng iba, wala naman akong pinaslang pa, wala akong pinatay. Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia at ng mensahe sa ating panahon. At you are not ready for this. And may the Lord guide you, and may the Lord help you, all of us mga kapatid, upang uuwi tayo na may mga salita ng Panginoon at tayo magtatagumpay. So, overcoming the spirit of murder. Sa Mark 7 verse 21, yung isa sa pinaka-main context natin ng pasimulan natin ng series na ito, Mark 7:21, balikan natin. Sabi ng ating Panginoon, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, and murders." So sa mga susunod, tatalakayin din natin yung iba diyan, mga kapatid. At yung adulteries na yan, yung fornication na yan, medyo siguro magtatagal tayo diyan, mga part, mga hanggang 3 part yan, hanggang 2 o 3 marahil. Sapagkat yan ay controversial na paksa. So may the Lord help us, ipag-pray ninyo. Pero ngayong gabi, tulungan nawa tayo ng Panginoon na matapos natin itong part na to at i-reveal nawa ng Panginoon at i-expose ang espiritong ito, ang nature na ito sa ating kalagitnaan at sa puso ng bawat isa. At tayo ay i-deliver nawa ng Panginoon at tulungan na mapagtagumpayan ito mga kapatid. So pag pinag-usapan ang murder, ang pagpatay, hindi nalingid sa atin sapagkat tayo ay matagal nang nag-aaral ng salita ng Panginoon na kagaya ng binasa natin sa pinaka-main context natin sa gabing ito sa Matthew chapter 5 na nagkaroon ng pag-update ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 21 ng chapter 5 ng Matthew, "You have heard that it was said by them of the old time." So ito ay may kinalaman sa lumang tipan, may kinalaman sa 10 kautusan, at ang pang-anim na utos ay ang sinasabing, "Thou shalt not kill." So yan ay ika-6 na kautusan ng Panginoong Diyos. At sabi ng ating Panginoon mismo, narinig ninyo sa lumang panahon na sinasabi, "Huwag kang papatay." At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib ng kahatulan. Pero in-update ng Panginoon sa verse 22, sabi niya, "But I say unto you," ito na, "that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger in hell," or danger of hellfire. Tagalogin nga natin ang verse 22. "Datapwat sinasabi ko sa inyo, nang bawat mapuot sa kaniyang kapatid o maggalit sa kaniyang kapatid, ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabing ulul ka, ay panganib sa impyerno ng apoy." So yan ay second death, the final judgment. So critical ito mga mahal kong kapatid. Ang sino mang magmura, ang sino mang magsalita ng anumang masamang salita
Yan ay example lang. Ang salitang ulul ka ay isang salita lamang yan na pagpapakita na lahat ng masamang salita. Mamaya mababasa natin sa mensahe ng propeta, lahat ng kaisipan na masama laban sa kapatid, laban sa mga manggagawa ng Panginoon, and ay counted as murder. So you are not ready for this. Kaya baka masumpungan natin, all of us are murderer. May espiritu ng ganitong uri na mapanganib na dapat nating pagtagumpayan sa puso natin. And may the Lord help us, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at ang maghari at ang kumontrol sa atin ay ang kanyang spirito. So, pag pinag-usapan ang spirit of murder, mga kapatid, hindi lang ito basta physical act. Well, dati siguro, sa Old Testament, nang hindi pa ina-update ng Panginoon ang kautusan. Sa lumang tipan, pag sinabing pumatay, mamamatay, ay nasa isang anggulo lamang ang nakikita at ito ay ang pagpatay. At sa lumang tipan, mga kapatid, kaya nga tisod ang mga Islam, tisod ang mga ateista sa Kristyanismo, sapagkat sinasabi nila ng ating Panginoong Diyos ay killer, murderer, author ng massacre. Nagmamassacre daw po ang Diyos ng Israel. Walang pinaliligtas, walang pinapatawad kahit bagong silang, kahit buntis, kahit nagdadalang tao, kahit bata. Yan ang nasa Old Testament. Pero napakalinaw naman dyan eh. Bawat mapuot sa kanyang kapatid, sa Ingles, na walang dahilan. Whosoever is angry with his brother without a cause. Napaka-importante nito. Kapatid sa kapatid. Maraming mga tao ang nakaranas na pumatay kahit sa bagong tipan. Mga mananampalatayang hindi naiwasan ang bagay na ito at meron silang napaslang, mga kapatid. It is a critical act of sin. Ayaw nating makakita ng ganitong akto. Nakakapanlumo kapag nakakakita tayo ng mga taong namamatay, at lalo na kung in physical way. Di ba? Talagang kumbaga, hindi basta-basta itong topic na to. Pero may mga kilala akong mga pastor, nagpapastor na ang dati nilang buhay ay may isang pastor na mamamatay tao. At marami siyang napatay. Kaya nga, nung makasharing ko ang pastor na ito, wala siyang lakas ng loob na mangaral sa camp meeting. Sabi ko, Pastor, tagal na po nating dumadalos sa camp meeting. Ni minsan po, hindi ko pa kayo nakita na nangaral sa camp meeting. At doon niya tinestify ang kanyang buhay. Sabi niya, Pastor Ryan, dati akong mamamatay tao. Pero kayo mag-alala, mga kapatid, may kapatawaran ng kasong ito. So, in physical man o in spiritual, kung hindi man tayo nakagawa pa nito at wala nawang makagawa nito. Sapagkat sa New Testament, lalong pinagtibay din naman ng Panginoon na wag natin itong gagawin. Kaya nga mas pinataas niya para magkaroon ng takot sa puso natin na kahit sa isip natin, sa damdamin natin, ay wag tayo magtatanim ng sama ng loob. Yung pride natin ay ibabaan natin, pagtagumpayan natin para hindi natin magawa ang karumal-dumal na aktong ito, mga kapatid. So, dalawang anggulo na ang ating makikita ngayon sa panahon natin sapagkat ang Panginoon ay nagpahayag ng karagdagan na paglilinaw at pagpapaabot ng mensahe na hindi lamang ito pagpatay na sa pisikal, kundi ang isang kapatid, ang isang tao na magkaroon ng puot o galit sa kaniyang kapatid ay nasa panganib ng kahatulan. Sino mang magmura, magsalita ng masamang salita laban sa kanyang kapatid ay nanganganib sa dagat-dagatang apoy. So unang punto na kagaya ng nabasa natin sa Mark 7:21, mga kapatid, meron akong 7 punto. Unang punto, murder begins in the heart.
So, yan ang sasabi ng scripture. For from within, out of the heart of men proceed murders. Kaya nga ang pagtatanim ng puot, ng sama ng loob, ang pagmamataas, ang kawalan ng pagpapatawad, ng pagsisisi, at kagustuhan na makapaghiganti, ay isa yan sa mga dahilan kung bakit umahantong sa pinaka-akto mismo ng pagkakasala. At alam naman natin na sa Eva, bago pa siya nadaya, bago pa siya nahulog sa literal na akto ng kasalanan, mga kapatid, ay una nang nadaya ang kanyang puso at ang kanyang kaisipan. Bago pa niya tinanggap ang inaalok ng kaaway, ay una na siyang nag-disobey sa Panginoon sa kanyang puso. Nagkaroon ng unbelief, ng doubt sa kanyang puso. So itong pagpatay na ito, itong spiritong ito ay nasa puso ng tao. Na kung hindi natin to makikilala, at kung hindi natin to haharapin, mga mahal kong kapatid, pwedeng isa itong balakid sa papalapit na pag-agaw para sa atin. Dahil iniisip natin ang pagpatay ay physical lamang. Pero salamat, tinutulungan tayo ng Panginoon na expose kung ano yung nasa puso natin. Sapagkat nais niyang maging handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. So, murder begins in the heart, at halos lahat naman ng mga kasalanang ito, even the pride, pero puntuhin natin na yan nanggagaling din sa puso. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, ng galit, ng hinanakit, ng inggit, at kung ano-ano man, pwede yang maging dahilan para magawa mo talaga yung aktual. Pero sa paningin ng Diyos, mga kapatid, kahit hindi ka pa humantong sa aktual na pagpaslang, nagkasala ka na. Sa paningin ng Diyos ay mamamatay tao ka na. You are a murderer. So, hindi lamang ito basta pisikal na nakikita natin, kundi ito'y may kinalaman sa kondisyon ng puso, sa kalagayan ng puso ng isang tao na bago niya magawa ang isang bagay na yan ay meron munang mga elemento na nandiyan. Nakasamaan niya ng loob, ang kanyang kapatid. Ang ibang kaso ay pagkainggit, hindi pagkakaintindihan. Kaya sa mga mag-asawa, sa mga nanay at tatay, sa mga anak, sa mga magkakapatid, at sa mga magkakapatiran, mabuksan nawa ang ating kaisipan sa gabing ito, mga kapatid, na kahit yan asawa mo, anak mo, kapatid mo, kapag merong kang galit sa puso mo at mayroong kang kaisipan na masama, you are a killer. Talagang yan ang mismong sinabi ng propeta. You can kill in more ways. Sabi ng prophet, at siya sa keyword natin mamaya. At you are not ready for this. Dalawa yung hindi kayo handa dito. All of us are guilty. Number 2, para matapos natin ito, ako magpapaligoy-ligoy. Sabi ng scripture, salamat Brother Dante sa mga awit. Halos lahat biyaya at pag-ibig. Diba? Ang ganda ng awit kanina na nagpapasimula tayo patungkol sa pag-ibig. At ang kabaliktaran ng pag-ibig ay galit o puot. Tama ba? Ang kabaliktaran ng pag-ibig ay puot, galit. Kung kaya't hatred is equivalent to murder. Yeah. Naway tumatak yan sa inyong kaisipan at tumimo sa inyong puso na ang galit ay kasing katumbas ng pagpatay o pagpaslang sa paningin ng Diyos. Kaya wala pala tayong karapatan talagang manatiling galit. Sabi ni Pablo, kung magalit man tayo, huwag tayong lubugan ng araw. Salamat na lang, ang krimen ng pagpatay ay mayroong kapatawaran. Kung kaya't ang spiritual crime of murder, salamat may kapatawaran sa ating lahat dito, mga kapatid. Sa 1 John chapter 3 verse 15, whosoever hateth his brother is a murderer. Sabi ni John, the beloved, ang isa sa nagtaglay ng mataas na kapahayagan mula sa Panginoon
Sabi niya, whosoever hated his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Sa Tagalog, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. So, hatred is equivalent to murder. Kapag sinabing, thou shall not kill, ika-6 na kautusan sa 10 Commandments, mas pinalawak ng Panginoon, thou shall not hate. Di ba? Huwag kang magalit sa iyong kapatid. Number 3, the first murder. Ito ay in connection, in relation kay Cain at kay Abel. So, ang unang na-record sa scripture na kaso ng pagpatay, mga kapatid, spiritual at physical, ay na-record sa unang aklat mismo ng Biblia. Sa Genesis chapter 4, verse 3, basahin natin hanggang verse 8. Sabi dito, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Hanggang verse 8 tayo. And Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Hindi napigilan ni Cain ang kanyang emosyon, mga kapatid. So may kinalaman ng emosyon ang damdamin. Hindi napigilan ni Cain ang kanyang sarili na magalit. Yung kanyang mukha, yung kanyang aura ay nagbago ng tanggihan ng Panginoon ang kanyang alay. At dahil sa galit, sa pride yun eh. Siya yung panganay, iniisip niya na mas maganda yung offering niya, pero tinanggihan ng Panginoon at yung bunsong anak, yung bunso niyang kapatid ang nirespeto at tinanggap ng Panginoon, kaya nayurakan yung pagkatao ni Cain. Kaya nga di ba sabi ko, lahat ng kaso pa ng mga kasalanan ito, ng spiritong ito ay nakaugnay sa pinaka-main root, mga kapatid, which is ang pride. At dahil dito, sabi sa verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? Ito na, di napigilan ni Cain ang kanyang sarili, nagwawala siguro siya. Di ba? Yung countenance, may kinalaman niya sa kanyang itsura. Na mula sa mahinahong itsura ay ngayon ay nanggagalaiti. Marahil ay nagsasalita ng kung ano-ano, nagmumura, at kung hindi man siya nagsasalita in verbal, sa kanyang puso at kaisipan, ito'y nakikita ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa verse 7, if thou doest well, shall thou not be accepted. And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto this shall be his desire, and thou shall rule over him. So ito na, may kinalaman sa kanyang sarili. Na kung gumawa sana siya ng mabuti, mga kapatid, ay tatanggapin ng Panginoon ang kanyang alay. Pero dahil ang kanyang puso ay mali ang kalagayan, ito ang dahilan kung bakit siya nahulog. In verse 8, and Cain took to his brother Abel. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. So brother to brother, mga kapatid. Diba? Not brother to the enemy. The first case of murder, brother to brother. At yan po ang critical. And God knows that. Inside of the church, kaya mamaya makikita natin. Ang unang naitala, ipinakita
na pagpatay, mga kapatid, ay kapatid sa kanyang kapatid. So nagsimula ang pagpatay ni Cain sa pagmamataas, sa pride na tinatawag, na ayaw niyang masapawan siya. Then, samahan mo pa ng jealousy, samahan mo pa ng inis, ng galit, then magagawa mo na ang isang karumal-dumal na akto ng kasalanan. At ang spiritong ito, mga mahal kong kapatid, kagaya ng sinabi ng propeta, it is in nature. Nung nakaraan, nagbasa tayo na itong mga demonyong ito ay mga spirito ito at ito ay kalikasan. Ibig sabihin, nakikita ito sa ugali ng tao. Nakikita ito sa ating pagmumukha, nakikita ito sa ating pagsasalita, sa ating mga pagdidesisyon at paghatol, mga kapatid. Unang quote, spirit of murder. Sabi ng propeta, now after Adam and Eve, they brought forth their first son, which was Cain. Itaas mo. Nasobrahan naman. Paragraph 71. Sabi dito, now after Adam and Eve, they brought forth their first son, which was Cain of the devil. The second son was Abel. You say, Brother Branham, do you mean to say that Cain was of the devil? Sure he was. Son of the devil. Notice. Say, Eve said, I have got a son from the Lord. Pwede sabihin ng mga tao kasi, paano nangyari yon? Sinabi naman ni Eva na nagkaroon ako ng anak galing sa Panginoon. Sabi ng propeta, that's true. Certainly. God is the only creator, but through the Spirit that He let come upon Him. So merong pinahintulutang espiritu na pumasok. You could not attach that evil thing of Cain upon God. So yung masamang ginawa ni Cain, sabi ng propeta, hindi mo yan pwedeng iugnay sa Diyos. Sapagkat merong espiritong impermissive will ng Diyos, pinahintulutan niyang makakilos at makagawa. At ito yung diablo, ang demonyo. Sabi dito, you could not attach that evil thing of Cain upon God. Hindi mo pwedeng iugnay ang masamang ginawa ni Cain sa Diyos. Where did he get that nature? He had to be jealous. Saan niya nakuha ang kalikasan na siloso o pagsiselos? From Satan, his father. Where did he get the spirit of murder? The first murderer. You could not say that come out of God. It had to come out of the devil. He was of the devil, and Abel was of God out of Adam. So ang spirit of murder, unang pinagmulan niyan, mga mahal kong kapatid, na spirito, si Satanas pa rin. Pero lahat ng mga demonyo, maraming mga demonyo na kasama itong si Satanas, na sabi ko nga hindi natin mabilang na mayroong taglay ng ganitong kalikasan. Kaya ingat sa mga nagsiselos dito. Diba? Ingat sa mga naiinis, ingat sa mga nagagalit, sapagkat, yan ay espiritu na nasa puso ng tao ngayon, mga kapatid. Another quote, one brother killed the another brother. One brother killed another. Paragraph 98, sabi ng propeta, I said, the first murder was ever committed in the world. One brother killed another. And God did not take his life for it. He put a mark on him that nobody should take his life. Right? That's the supreme judge. So, ipinakita ng propeta na ang kauna-unahang pagpatay, at ito naman ay biblical, ay sa pagitan ng magkapatid. So, mamaya,
in connection sa pagkakapatiran, mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ang spiritong ito. Number 4 tayo. The commandment of God. Thou shalt not kill. Exodus chapter 20 verse 13. Yan ay pang-anim na kautusan. Exodus 20:13. Napakaikling pangungusap. Sabi ng Diyos, Exodus 20:13, Thou shalt not kill. So yan po ay part ng 10 Commandments. Kaya yung number 4 points natin, the commandments of God, thou shalt not kill. So may kinalaman yan sa ika-6 na utos, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos, huwag kang papatay. At bago pa yan na isulat, at bago pa yan na i-deliver ng Diyos kay Moses, si Moses ay mamamatay tao niya. At nasa puso natin yan, mga kapatid, na kung hindi natin yan maagapan at hindi natin yan haharapin, isang uri ng pandaraya ng kaaway na akala natin ay okay na tayo, handa na tayo, pero andyan siyang nagtatago na kinakailangan nating harapin. At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at ng mensahe ay ini-expose ang espiritong ito. So napakaraming quotation ng prophet, hindi ko na isinama kaya hindi na ako nagbigay ng keyword dito. Moses was a murderer at napakarami pa. Even Paul, siya ay nabansagan na persecutor at mamamatay tao. At napakarami sa lumang tipan, mga mahal kong kapatid. Pero ang Diyos bilang ang Diyos na manlilikha, sabi pa ng propeta, kaya niyang pumatay at kaya niyang bubuhay mag-uli. Yan ang Diyos natin. Pero tayo, wala tayong ganong uri ng kapangyarihan pa. Kaya sabi pa ng scripture, sino tayo para mag-question sa Diyos? Marami kasing tisod, maraming hindi makaunawa at makaintindi bakit ang Diyos ng lumang tipan ay ginawa ito. May dahilan ng kanyang galit. At isang araw, huhukuman niya at hahatulan ng lupa at millions of people will die. Massacre ito. Pero merong cause. A valid reason. Kaya nga kapag may na-disfellowship, may mga kapatid na pinangaralan, hindi maisasantabi yung galit doon. Kaya mauunawaan nyo rin yung mga manggagawa kung minsan. Pero ayaw rin naman naming makasakit, mga kapatid. At ang Diyos na may pag-ibig, pagkatapos siyang magalit, andun yung pag-ibig niya. Di ba? Andun yung chance na binibigay niya sa tao, pero meron siyang salita na hindi dapat mabali. So, itong ika-6 na kautusan ay, kagaya ng introduction ko kanina, ay tila ba sa lumang tipan ay in physical act lamang, pero ang Panginoon ay nagkaroon ng pag-update, mga kapatid. Nasabi niya, sino mang magalit sa kanyang kapatid na walang dahilan. Verse 22, balikan natin. Ay mapapasapanganib sa kahatulan. Matthew 5:22. That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. So ito ay paglalarawan lamang na anumang masamang salita na lumabas sa ating labi, laban sa ating kapatid na walang kadahilanan, hindi valid reason, ay nasa panganib tayo, mga kapatid. At nawa, meron tayong pusong maunawain at mapagpatawad. We need to exercise and practice that thing, mga kapatid. At kung ang ating Panginoon ay nag-update, at dahil sa talatang ito, ang propeta ay mayroong dalawang itinuro sa atin, at malimit ko itong marinig sa mga ministerial meeting. It is for ministerial meeting, pero nais kong i-share sa inyo para lang maintindihan natin. Una, nagturo ang propeta patungkol sa tinatawag na character assassination. Narinig niyo ba yon? Character assassination.
may mga taong pumapatay sa tinatawag na karakter. At pumasa tayo ng quote, "Saw blade tempers." Paragraph 349, sabi diyan, "And you people with the saw blade tempers." Ibig sabihin, talagang hindi mapigilan yung kanilang emosyon, yung kanilang pagtitimpi, na talaga bang napakatalas, parang lagari, parang blade, ang kanilang galit, na hindi mapigilan. Sabi diyan, that's always spouting off in the mouth at somebody. Na dahil hindi mapigilan ang kanilang pagtitimpi, ang kanilang sarili, ay nagsasalita ng kung ano-ano sa kanino man, can put up. And things like that. Sabi ng propeta, be careful. Highlight mo na nga yung be careful, Sir Marian. Diyan ka na sa be careful. Hindi siguro kasi yung keyword yung nakita mo. Sige. I-highlights mo lang kung kaya mong i-highlights. Kaya mo ba? Yeah. Taas mo, be careful tayo. Sabi diyan, be careful. Itong mga walang kakayahang magpigil at magtimpi. Sabi diyan, mag-ingat kayo. Be careful. You are guilty if you speak a word against your brother that is not right. Kayo ay guilty kapag kayo ay nagsalita ng salita laban sa iyong kapatid na hindi tama. Not just go around and tear down it. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. So sabi ng propeta, hindi nyo na kinakailangan pang kumuha ng kutsilyo para tarakan ang likuran ng iyong kapatid at siya'y patayin. So hindi nyo na kailangan pang kumuha ng anumang sandata para patayin ang isang tao. You can break his character and kill him. Kill his influence. Kaya mag-ingat kayo sa mga marites dito. Kapag merong isa na nawalan ng tiwala kay Brother Ryan, pananagutan nyo yan. Kung merong isa na nawalan na ng tiwala, ng saya, sa pakikipagkapatiran, you are guilty. Kapag merong isa na ayaw ng dumalo at nabanggit ang pangalan mo, you are guilty. Kaya nawa maging malinis yung pangalan natin. Wala tayong krimen, mga kapatid. Hindi tayo ma-identify sa kasong ito. Hindi lamang ito, mamaya, para sa mga brothers ito, sabi pa sa sumunod, speak against your pastor here. Kaya sabi ko nga, lagi itong sa ministerial meeting kasi delikado ito. I am guilty, majority are guilty, all of us are guilty, na sinisiraan natin ng isang kapatid. Sabi pa ng propeta, kahit yan may pagkakamaling nagawa, kausapin mo siya ng personal. Even the Bible taught us na kung walang tatlong testigo, walang magpapatunay na nakakita mismo sa ginawa ng taong yan, wala kang karapatang magsalita. Sabi ng scripture, manahimik ka. Sapagkat kapag hindi mo napatunayan ang isang paratang laban sa isang lingkod ng Panginoon, you are guilty of killing him. Kaya sabi ng scripture, para paratangan ng isang lingkod ng Diyos, magharap ka ng tatlong testigo na nakakita mismo na ginawa yan ng tao. Nabasa nyo ba yan? Sa 2 o 3 testigo, pagtitibayin ng isang krimen, mga kapatid. At kapag yan hindi nyo napatunayan at yan ay galing lamang sa bibig, kahit nga yan actual na nakita mo pero walang ebidensya, wala kang may pakitang ebidensya, at ipagkakalat mo ang bagay na yan, you will kill the influence of your brother, of your sister. Naintindihan nyo ba ang bahaging ito?
Sisiraan mo siya. You can break his character. Ibig sabihin, sisiraan mo siya. Speak against your pastor here. Say something bad about him. You just might as well as shut him. So kapag nagsalita ka ng masama sa pastor mo, mas mabuti pang binaril mo na lang siya. Ingat kayo mga kapatid. Ingat tayong lahat. Even I, guilty ako. Sa mga co-minister ko, sa co-pastor ko, nung nakaraan nga ako, matagal na ako nagbubulay. At nung nakaraan, binanggit ko to sa mga brother. Sorpresahin natin yung mga kapatid natin dati. Isa naisip ko, magdadala pa ako ng bulaklak. Let's surprise them. Yeah. Pero alam ng Diyos sa puso ko, pinatawad ko na sila, mahal ko sila. Pero meron lang kasing alangan pa eh. Hindi ko alam kung paano nila tayo tatanggapin. God knows, bahala na po ang Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. Ang mahalaga tayo mismo, mag-ingat tayo. Amen. At least tayo, sa gabing ito ay tinuturuan ng Panginoon how to handle this matter. Sabi dito, say something bad about him, you just might as well as shut him. Told something that wasn't right about him, well, it will kill his influence with the people and things like that. And you are guilty of it. That's what Jesus said. Kaya kung meron na ditong masama ang tingin kay Brother Ryan at merong pinanggalingan yan, o kaya ako man ay meron akong iba na ang tingin ko sa isang brother, buti na lang lahat ko kayo naunawaan. Yeah, kahit ano pang kasalanan ninyo, maunawaan ko kayo. Pero magtatampo ko, magagalit ako sa puso ko. Magkakamali marahil si Brother Ryan sa kanyang emosyon. Normal naman yun bilang tao. Pero at the end of the day, I know, kaya ko kayong unawain. Pero sana naman, walang gagawa dito ng anumang matinding kasalanan na lalong-lalo na kung pagpatay, mga kapatid. In physical act. Pero yun nga, madayang kaaway. Hindi natin kinakailangan pang humantong in physical act sapagkat sa puso pa lang natin. Sa pag-iisip ng laban sa lingkod ng Panginoon at sa mga kapatid, tayo ay nagiging mamamatay na. Another quote, you can kill him more ways. Sabi ng prophet, that's right. And you can kill him more ways than just sticking him with a knife. Speak against his character. Many ways you can do it. So, hindi ko nababasahin ang lahat sapagkat napakahaba. I-take note nyo na lang yung keyword natin. Ang keyword dyan ay you can kill him more ways. Kaya mo siyang patayin sa napakaraming paraan na hindi lamang in physical act or physical way. At nagkwento ang propeta hanggang 200, paragraph 201 at napakahaba. Ang paragraph 198, mahaba. Ang 199, medyo maikli. 200, medyo maikli. 201, medyo mahaba. So, hindi ko na po babasahin lahat. At nagkikwento ang propeta patungkol sa isang born-again Christian, isang Kristiyano, na nung unang panahon sa Roma, may tinatawag na gladiator, mga mahal kong kapatid, at merong isang Kristiyano na naroon sa arena. At wala siyang magawa sapagkat ang mga emperor, sabi ng prophet, hindi lang isang emperor, ang mga hari na nandoon ay may authority na ilagay sila sa arena at gawin kung ano yung dapat nilang gawin. At ang naroon ay paligsahan. At merong isang Kristiyanong maliit na lalaki na nakasamang pumasok sa arena at nakipaglaban. Ang una niyang pinatay, ang leon, sabi diyan, they torn the lion loose of him. At sa kapangyarihan niya at sa lakas at sa kapangyarihan ng Diyos, napagtagumpayan niya yung leon. Pero pagkatapos, ang nilabas ay isang Afrikanong lalaki. To make this short, dahil nga ando sila sa arena, sinubukan niyang makipaglaban doon sa Afrikanong lalaki. At dahil malakas ang Kristiyanong ito, natalo niya yung Afrikan sa pagbubuno nila. At ang sabi ang hiling ng Afrikano, mga kapatid,
Sa 198 sa babang bahagi, sabi diyan, Sir, kill me quickly so I won't suffer. Sabi ng Aprikano, patayin mo akong madali. Sabi doon sa Kristiyanong lalaki, wag mo na akong pahirapan ba, patayin mo akong madali. Pero sabi ng 199, the Christian threw over his sword. Yung Kristiyanong lalaki, ibinato niya kanyang espada, tinanggal niya kanyang armor, at lumapit siya doon sa Emperor. Sabi niya, Emperor, isa akong Kristiyano. At ang aking Panginoon at tagapagligtas ay hindi ako pinapahintulutan na kumitil ng buhay. Pahintulutan mo na lang ako na pumatay ng isang hayop dyan, pero hindi sa aking kapatid. So, yung Aprikano pala ay kapatid-kapatiran. I refuse to kill a man. At nagalit ang emperor, sabi niya, lumalaban ka ba sa amin? And to make this short, mga kapatid, sumigaw yung emperor, kausap ang Aprikano. Marahil yung Aprikano ay under by the influence of the emperor at ang nandoon sa emperor ay ang mga demonyo. Salamat na lang nagtagumpay yung isang maliit na Kristiyano. Pero yung Aprikanong kapatid, na kaya hindi niya kayang patayin sapagkat itinuturing niyang kapatid, pero sabi ng emperor, tumalon ka! Kunin mo ang espada. At kinuha ng Aprikano ang espada ng Kristiyanong lalaki at pagkatapos itinarak sa kanyang puso. Sino ang namatay? Di ba? Yung Kristiyano na ayaw sanang pumatay. Sa paragraph 201 sa bandang baba, Sister Mary Ann. 201, bandang baba. Sabi diyan, pagkatapos siyang tarakan, sabi diyan, Lord Jesus, receive my spirit. Sabi ng propeta, and we talk about suffering for Christ, what will our testimony be with men like that? So, dalawang uri ng tao. Ang isa ay impluwensyado ng salita ni Kristo at ang isa ay naimpluwensyahan ng spirito ng sanglibutan at ng demonyo. Yung isa ay nakapagpigil na pumatay, pero yung isa ay hindi nakapagpigil. So may kinalaman ang salita ng Diyos, ang influence ng salita ng Diyos, ang paninindigan sa Panginoon para magawa natin kung ano ang tama. Pero doon sa unang bahagi, sabi ng propeta, kaya nating pumatay sa napakaraming paraan. Taas mo, Sir Mary Ann, paragraph 197, bandang baba, sabi dito, and you can kill him more ways than just sticking with him with a knife. Speak against his character. So sa mga brothers ito. So not only to those ministers, hindi lamang po sa mga pastor na mag-iisip tayo at magsasalita tayo ng laban sa kanila, kundi kahit sa ating kapatid. It is a brother to brother. Yung lalaki, ang kanyang kinikilala ay kapatid. Hindi siya nag-isip ng anumang masama sa kapatid na ito, kundi ang nasa puso't isip pa niya, ako ay isang Kristiyano. Kagaya ng pangangaral ko at pagtuturo sa Pride, sasabihin mo lang, isa akong Kristiyano. Anak ako ng Diyos at hindi ako pinapayagan o pinapahintulutan ng Panginoon na gawin ang bagay na ito. Amen. At ganyan nawang spirito influence ang maranasan natin, mga kapatid. Character assassination. Number 2. Number 2 ito sa number 2 sa number 4. Yung binibigyan ko ng pansin na number 4 natin, the commandment of God. Pero sasabi ko number 2 ay sa teaching ni Brother Branham para hindi kayo malito. So sa unang turo ng propeta ay character assassination. At ang pangalawa, murderer of the word. Meron palang mamamatay tao na ang pinapatay ay ang salita. At marami ang guilty dito. Pakitype, Sir Mary Ann, murderer of the word. I'm sorry. If the system is contrary, o unang keyword, sa ikalawang pagtuturo ng propeta na mamamatay sa salita,
Unang keyword ay, if the system is contrary. And what have the churches desired? Please, if the system is contrary, yeah. Sabi diyan, and what have the churches desired? Ano ang mga gusto ng mga simbahan ngayon? Ibig sabihin ng mga mananampalataya ng mga tao sapagkat ang churches ay naglalaman ng mga tao. Hindi naman yung gusali ang may damdamin. Ang may damdamin ay yung mga tao naroon sa tinatawag na so-called churches. Sabi ng propeta, ano ang damdamin ngayon ng mga taong ito? Ano ang kalagayan ng puso ng mga taong ito? Mamamatay ng salita. Hindi mo kinikitil ang pastor mo because of character assassination. Hindi mo pinapatay ang kapatid mo dahil sa masamang kaisipan o mga masamang salita. Pwedeng ang pinapatay natin mismo sa ikalawang pagkakataon ay si Kristo. In the book of Hebrews, sinabi yan ni Pablo na muli nilang inilalagay sa hayag na kahiya ng Panginoon at kanilang muling ipinapako sa krus. Kaya nga ang ganda ng pagtuturo nung nakaraan, sino magmakahiya sa Panginoon ay ikakahiya din ng Panginoon. Sino mang ikahiya ang Panginoon ay ikakahiya din ng anak ng tao sa kanyang muling pagbabalik. At maraming mga tao ang walang paninindigan. Ikinahihiya ang pagiging Kristiyano. Itinatatawa si Kristo. Nire-reject ang salita. Kaya sabi ng propeta, meron tinatawag na a murderer of the word. One who takes a system. Ano ang system na ito? Yung sistema, yung aral at turo na kung saan tinanggihan ang katotohanan. Sabi dito, if the system is contrary to the word, then it's a murderer to the word. So kapag ang sistema, ang aral, ang turo, ang paniniwala, prinsipyo ng isang tao na naroon sa kanyang puso ay salungat sa salita ng Diyos, you are a murderer of the word. Mga kapatid ko, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Nawa, hindi tayo isa sa tumatarak sa Panginoon. Hindi tayo isa sa humahagupit sa Kanya. Kundi isa tayo sa nakatingin sa Panginoon. Hallelujah, na tinitingnan ang Kanyang ginawa para sa atin. May pagkakilala sa kalooban ng Diyos na nagpapasalamat, Panginoon, salamat sa pagliligtas mo. Salamat sa mga hagupit na tinamo mo, mga sugat na dinanas mo para sa amin. Kasabi dito, they've desired a denomination's tradition instead of the true word being manifested and proved that it is God's among the people. Hindi ko na po babasahin lahat. Ang tinutukoy ng propeta dito ay ang Malakay chapter 4. Ipinakita na daw ang mensahe sa ating panahon. Ipinahayag na ang pinatunayang salita at ang Diyos sa ating panahon. Sabi ng propeta, kung babasahin nyo pa sa bandang baba, andyan na yung hollow fire. May picture na nilinagay sa Amerika. At kung hindi mo yan matatanggap, if you will reject and deny the thing, you are a murderer of the word. You reject Him and you are isa ka doon sa magpapapako at nagpapako sa Panginoon. Kaya napakahalaga na makilala natin ang lubusan ng Panginoon sa ating panahon. Meron siyang mensahe, meron siyang propeta.
Sino mang magsalita ng laban sa kanyang propeta at sa kanya mismo ay nagiging mamamatay, hindi mamamatay tao, mamamatay salita. Mga puso, kaya nga sabi sa mga pag-aaral namin sa ministerial meeting, mga kapatid, merong dalawang uri ng end-time message. Mga end-time message na mga message believer talaga na tinaglay si Kristo at mga nasa end-time message movement na tinanggap din naman ng propeta pero hindi buo. Maraming end-time message movement sa iba't ibang parte ng mundo, pero pag sinabing message believer, taglay mo si Kristo. You receive Christ in the message of the hour. At itong mga end-time message movement na ito, hindi nila alam, akala nila nakalabas na sila sa Pentecostal denomination. Majority ng mga nasa end-time message came from Pentecostal. Pero hindi nila alam, akala nila end-time message na sila, pero ang espiritu na naroon sa kanila ay spirit of denomination. May taong kumukontrol. At ayaw na ayaw ng Diyos ng ganyan, mga kapatid. May pinatunayan ng Panginoon sa panahon natin. Di ba? Meron ng pillar of fire, hall of fire. Then we need to accept that. Amen. We need to receive the message. At sino mang mag-reject, ang kaso, mamamatay sa salita. Another quote, they rejected him again. Itong mga taong ito ay ayaw sa mensahe at ayaw sa Panginoon. Sabi diyan, they don't want him. Not physically, personally na ang nire-reject nila ang Panginoon, kundi ang mensahe sa ating panahon. Sabi diyan, they rejected him again with their council. Itong council na ito, mga denominations, na may mga kaisipan ng tao na binuo. They would prefer today, like they did then when he was on trial. And today, when the word is on trial, what's happened? The message of the hour, they have rejected again, like they did then, and accepted a Barabbas, a murderer, instead of Christ. Same spirit. Di ba naalala nyo kung sino yung gusto ng mga taong palayain? Sabi nila, crucify him! Crucify him! At nang pinapili sila, inilabas ang isang bilanggo na matagal lang na bilanggo dahil nagre-reveal din, naninira, nang wawasak, lumalaban, pumapatay. Ang pangalan ng taong ito ay Barabbas. At itinayo si Barabbas at ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pinili ng mga tao ay ang mamamatay tao. Pinili nila si Barabbas sa mamamatay tao at kanilang ipinapatay si Kristo sa krus. At sabi ng propeta, nauulit yan ulit sa panahon natin. Because, sabi diyan, in today, because they have rejected the word. Hindi yung Biblia. Di ba? Ang mga denomination may Biblia. Sa tinutukoy ng propeta na nireject nila the message of the hour. They have rejected the word and the perfect vindication of the hour. They have sold out and preferred a Barabbas, the word council of churches, a murderer of the word. So itong mga denomination na ito, sana po hindi tayo maging parte, mga kapatid. Pero kung papalawakin natin, may mga nasa end time message na mayroong spirito ng pagkadenominasyon. Merong damdamin, desire, sabi ng prophet, na merong pagka-denomination. So kung ibababa pa natin to, sino mang mag-reject, mga kapatid, sa salita,
sa mensahe sa kapanahunan, pakinggan niyong mabuti, ay nagiging mamamatay salita. Kaya mahalin natin ang mensahe. I-respect natin at igalang ang propeta sa ating panahon. Kung nagkamali man siya, ang Diyos ang bahala sa kanya. Kung si Brother Ryan nagkamali, ang Diyos ang bahala sa akin. Huwag nawa tayong masumpungan bilang character assassin, a brother murderer, at a word murderer. May the Lord help us, mga kapatid. So tayo magpapatuloy, number 5. So may 7 akong point, sabi ko nga. The God of wrath and judgment. Ang Diyos ay Diyos ng kagalitan at ng paghatol. Merong dahilan ang kanyang galit. At isa sa dahilan ng Diyos, maghihiganti siya dahil sa kasalanan at sa kasamaan ng tao. At tayo, pinagbawalan tayo ng Panginoon na maghiganti, mga kapatid. Kaya yung may espiritu ng paghihiganti, kalimutan nyo na yan. Ihingi nyo yan ng tawad sa Panginoon. Ang sarap naman kasi sa piling na makapaghiganti. Di ba sabi ng Panginoon, kung sinuntok ka sa kanan, pasuntok mo yung kaliwa. If you slap, kung na-slap ka sa kanan, ipaslap mo yung kaliwa. Romans 12:19. So bagamat ang ating Panginoon ay Diyos ng kagalitan, mayroon siyang araw na inalaan na tinatawag na the day of the Lord. At ang the day of the Lord na yan ay araw ng kagalitan ng Diyos. At sa panahon na yan ay ibubuhos ang tinatawag na 7 vials o 7 mangkok. At ano meron sa 7 mangkok ng Panginoon, mga kapatid? Ano meron sa 7 vials? 7 mangkok ng, ano yung laman ng mangkok? Kagalitan ng Diyos na ibubuhos niya sa lupa. At sabi ng Panginoon, dearly beloved, sabi ni Pablo, rather, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Tagalogin natin sa mas mababaw. Huwag kayong mangaghigantihan, mga kapatid. Amen. Huwag tayo maghihigantihan, lalong-lalo sa mga magkakapatiran. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Hayaan niyo ang galit ng Diyos ang humatol balang araw. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Magtiis kayo. Sinabi yan ni Lord, na siya ang gaganti para sa iyo, magtimpi tayo. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ako ang maghihiganti. Hallelujah. So may the Lord help us, mga kapatid. Hindi madali ang bagay na yan. Pero wala tayong magagawa. Siya ang utor. Siya ang may plano ng lahat. At wala tayong magagawa kundi maghintay at pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung iba't isod, mga kapatid, yan ang katotohanan. Marami ang hindi matanggap ang ating Panginoon. Yung mga Arab countries, yung mga atheist countries, lisod sila sa Panginoong Diyos, sa Diyos ng Israel, sa Diyos ng Biblia, sapagkat yung nakita nila ay yung kalikasan ng Panginoon na meron namang rason. Merong valid reason kung bakit siya nagalit, bakit siya galit, at bakit niya hatulan ng mga tao. Kayo, naniniwala ba kayong mamamatay ang Diyos? Kaya niyo bang paniwalaan na ang Diyos ng pag-ibig ay kayang pumatay? Mabigat, no? Sabi ng propeta, God is a murderer.
Basa nga tayo ng quote. God killed His own Son. Bagamat alam naman natin to, pero basa tayo ng scripture para mapanatag yung loob natin at maintindihan natin ang mga bagay na ito. Yung main context natin, may galit na walang rason at may galit na merong rason. At ang Diyos, ang kanyang kagalitan, ang lahat ng kanyang ginagawa ay merong dahilan, mga kapatid. Sabi sa paragraph 173, God once lived in a man, then sin drove him away, then God killed His own Son. And then let God come back and live in His people again. Yes, sir. It is a paradox. It is a strange thing how that He does it. So pag sinabing it is a paradox, hindi natin to basta-basta maiintindihan kung walang kapahayagan. Paano nangyari? Bakit ganoon? Bakit ganyan? Diyan nahulog ang mga ateista. At diyan nahulog ang mga Islam, mga kapatid, ang mga Arab countries. Pero sana tayo, naiintindihan natin ito. May dahilan ang lahat ng bagay na ginagawa ang Panginoong Diyos. Dalawang hit yan, Sir Meran. Punta tayo sa pangalawang hit. Paragraph 174. Yung ikalawang hit. Sa parting ano na lang tayo, now give me. Yan. Sabi ng prophet, now give me your undivided attention if you can. Listen. Why did God Himself chastise His own Son and murder Him on the cross? God killed His own Son at the cross. Yet it pleased God. See the scripture. To smite Him, and to bruise Him, and to wound Him. God did His own Son that way to save you. Kaya niyo bang paniwalaan at tanggapin yan, mga kapatid? It's a paradox. It is a strange thing na kumitil ang Panginoong Diyos ng buhay at ang pinatay niya, yung kaisa-isa niyang anak, para iligtas tayo. Pero valid reason po ba? Valid reason po ba? Hallelujah. Salamat sapagkat pinahintulutan ng Panginoong Diyos na mamatay ang kanyang anak, ang pinakamamahal niyang anak, para tayo ay iligtas. Talon tayo sa paragraph 186, nagpaliwanag pang propeta diyan. Assignment nyo na lang diyan, isa-isa niya, yung pagpatay ni David, ni Saul, ni Elias, ang dami. Mga pumatay ng mga karakter sa Biblia. Pero sa 186, sa parting baba na lamang, Sister Mary Ann. Sabi diyan, distractions are sent of God. The Bible says so. Sabi pa nga sa taas, wars are God's judgment upon the nations. Distractions are sent of God. The Bible says so. And God is a God of love, but God is a God of wrath also. And you're not going to stand before a loving God. Pero tetokoy ng propeta, hindi ka makakatayo sa Diyos na galit. Kaya hindi niya itinuloy Diba? You cannot stand before. English nga natin, yung nasa thought ng prophet, hindi ka makakatayo sa Diyos na galit, Brother Jeb. Not a loving God. Ano bang tamang English niyan? You cannot stand before. Diba? Before, sa Diyos na galit. Kaya nga yung mga tao, di ba, sa Revelation chapter 6, chapter 9, nang makita nila ang kagalitan ng Diyos, anong sabi nila? Mga bundok, tabunan nyo kami. Mga bato, daganan nyo kami. Sapagkat tumating na ang araw ng kagalitan ng kordero. At hindi namin kayang tumayo sa kanyang harapan. Hindi namin kayang makita ang kanyang mukha. Kaya wag natin gugustuhin na makita ang Diyos na galit.
Ang Diyos natin ngayon ay Diyos na mapagpahinuhod, mapagtimpi. Harapin niyo siya ngayon na mayroong pagsisisi at pagpapakumbaba. Amen. At mahalin siya ng buong buo. I-honor, hallelujah, igalang. That's been the thing that's hurt the church today. Sabi ng propeta, ito ang hindi matanggap ng mga simbahan, ng mga denomination sapagkat ang Diyos nila ay Diyos lamang ng pag-ibig. Kapag nakita mo yung kanilang paraan ng pananambahan, paraan ng kanilang pamumuhay, my goodness, wala yung kabanalan. At kapag ipinangaral ang katotohanan, sabi pa ng propeta, ang pag-ibig ng Diyos ay matuwid. Ang pag-ibig ng Diyos ay merong kalakip na katotohanan. Andiyan pa ba kayo? So ito ay teaching, kaya nagdadahan-dahan tayo. So matatapos na tayo. Number 6 tayo. God permitted Satan to commit murder. At dahil pinayagan ng Panginoon si Satanas na gawin ito, inimpluwensyahan din niya ang mga tao na gawin ito. Ang mga anghel na naging demonyo. Sa John chapter 8 verse 44, sabi ng ating Panginoon, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. John 8:44. Sabi ng ating Panginoon, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Ang kausap ng Panginoon ay ang mga Hudyo. What a rebuke to them, mga kapatid. Sabi pa diyan, sapagkat walang katotohanan sa niya. Pagka nagsasalita siya, next, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, pangatlo yan. Next Wednesday, ang tatalakay naman natin ay ang lies. Controversial yan. Doon sa nakarang question and answer, kanila Pastor June, maraming nagtanong about sa tinatawag na white lies. Meron bang mga kasinungalingan na pinapahintulutan ng Panginoon? Ano ang mga kasinungalingan ito? Gaano ba ito kakritikal? So pag-usapan natin yan. Sapagkat barkado si Satanas, ang demonyo, ang dyablo, na isang mamamatay tao at isang sinungaling. Kaya ang pangatlong spirito na i-expose natin next Wednesday, Lord willing, ay ang spirito ng kasinungalingan. Sino dito ang mga sinungaling? Pag meron ng hiram sa'yo, Brother Ryan, pwede bang pahiram? Sorry, Brad, wala akong pera eh. Pag may piso ka, yari ka. Be careful. Paano kayo? Kasi ang kaaway, tuso. Tuso. Madaya. At hindi nyo alam na kayo ay trap sa kanyang mga pamamaraan. At kinakailangan nating i-expose ang kanyang gawa. So next Wednesday tayo sa spirito na yan. Sabi ng Panginoon, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya. That's pride. Connection pa rin ang kasinungalingan, ang pagpatay sa pride. Sa ganang kanya. Pinapairal kung ano yung gusto niya. Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Then sa John chapter 10, verse 10, next to chapter lang, Sister Mary Ann, hindi pumarito ang magnanakaw upang magnakaw. Sabi diyan, hindi pumaparito ang magnanakaw. Tagalog, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. So yan po ang gawain ng kaaway. God permitted Satan to commit this crime. At siya ang naging ama ng pagpatay. Isang uri ng pagpatay na walang valid reason. Walang tamang judgment, walang hustisya. Pero ang Panginoong Diyos, meron siyang batas. Amen. Meron siyang justice, judgment, hallelujah, at ginagawa niya ang mga bagay na ito with a valid reason. Pero ang kaaway, ang dahilan niya ay ang kanyang pride.
Hindi kabalid-balid. Kaya siya nagalit sa Diyos dahil sa mga bagay na nag-arise sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit siya hinulog ng Panginoon. At isang araw ay lubos siyang mahatulan. So ang source ng killing, mga kapatid, kahit man ang kasinungalingan ay ang pride pa rin. Sabi ko nga, ang punot dulo ng lahat ay ang espiritong ito. Lahat ng mga susunod pa ay laging mauugat ito. At number 7, to make this, para matapos na tayo, how to overcome this spirit. Paano ba natin ito pagtatagumpayan? At dito sa ikapito, meron akong 5 inilista. Paano natin papagtatagumpayan ang spiritong ito? Una, kinakailangan nating maintindihan kung saan ito nagmumula. At sa una natin, nakita na natin na ito yung nagmumula sa puso. It begins in the heart. Ibig sabihin, ang dapat nating laging siyasatin, mga mahal kong kapatid, ay ang ating puso. Ang babantayan natin ay ang ating puso. At titingnan natin ang ating puso kung meron bang pride, kung nandiyan pa rin ang pride na yan. Sapagkat kung ang pride na yan ay nandiyan, nariyan ang pagmamataas, ang pagpapahalaga sa sarili. Kapag yan na-touch, diba, yung pride na yan, kapag yan nayurakan, naapakan, natapakan, pag yan nasaling, diba, kapag nasaling yung pagkatao mo na nagpapahalaga sa iyong sarili, then anong susunod? Maiinis ka. Magagalit ka. Kaya kapag ang asawa mo nakapagsalita sa iyo, 'di ba? May taong nakagawa sa iyo ng hindi tama, nasaling yung pagkatao mo, nasaling yung sarili mo, at kung ang espiritu ng pride ay andyan pa rin na umiiral sapagkat ikaw yan sa sarili mo. Then, pag nasaling yan, dahil yan yung pinakaugat eh. Then meron niyang koneksyon. Papapasimulang magkaroon ng damdamin sa puso mo na hindi tama. Kaya nga yung mga taong walang kakayanan na magpatawad, walang kakayanan umunawa, ang espiritong ito ay naroon, mga kapatid, na kinakailangan nating mapagtagumpayan. Kapag ang puot, ang kawalan ng pag-unawa sa isang tao, sa isang kapatid, at kapag hindi natin yan nakita, at hindi natin nabantayan, pwede ang espiritong yan ay mamayani. Pero kung yan ay mauugat na natin, nakakoneksyon pa rin yan sa sarili mo, like Cain, na kung nakontrol lamang sana ni Cain ang kanyang sarili. Kung nakontrol lamang sana ni Cain ang kanyang emosyon, hindi sana niya magagawa yung karumal-dumal na krimen na pagpatay sa kanyang kapatid. Kaya kinakailangan nating maugat ito. Siyasatin yung puso niyo, kung merong pride, hinanakit, galit, tampo, inis sa kanino man, ihingi nyo na yan ng tawad sa Panginoong Diyos. Bagamat oo, mahirap magpatawad, mga kapatid. Alam ko, mahirap umunawa. Lalong-lalo sa mga taong nakagawa sa atin ng masama, nakapagsalita sa atin ng hindi mabuti, ang hirap umunawa. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na umunawa. Amen. At sa paraang ito, meron tayong pinapatay na spirito. And may the Lord help us. Kaya ang pangalawa, after mong maintindihan at maugat, na ito'y may connection pa rin sa puso mo, mga bagay na iniinda mo sa iyong sarili, na may kinalaman sa ibang tao, meron kang kinapuputan, kinaiinisan, meron kang hindi naiintindihan,
Then kinakailangan mong ilapit ito sa Panginoong Diyos. Repent. And ask for forgiveness. Magsisi ka. Alam nyo, sa mga pagtuturo ng propeta, isa sa pinunto niya, mga mahal kong kapatid, paano pagtagumpayan ang spiritong ito. Hindi lamang sa spiritong ito, kundi sa lahat halos ang spirito ay ang patuloy na paglapit at pagdulog sa Diyos, pagsisisi, at paghingi ng tawad sa Kanya. Sanayin natin ang ating sarili na kapag nakadama tayo ng inis, sa kapatid mo man yan, sa asawa mo, sa anak mo, you are guilty, we are all guilty, naiinis pa rin tayo, nakakapagsalita, nakakapag-isip, nakakadama. Then kung aware na tayo na ito'y espiritu na kinakailangang masuffocate at papatay sa ating puso, practice repentance and ask for forgiveness. Sanayin nyo ang inyong sarili na alam nyo na ito'y espiritu na may kaaway na kinakailangan nating humingi sa Panginoon ng tulong. Kaninong cellphone yan? I forgive you. Kay Lola Tansing, kanino? So meron na lang tayong 10 minutes. Tatapusin natin to. Okay. So practice, mga kapatid. So nung nakaraan, dinaanan natin yung practice na yan. Sa mga pagtuturo at mga pangangaral ng propeta, isa sa binibigyan niya ng diin ay ang importansya ng isang totoong pagsisisi. Panginoon, patawarin mo ako, nakapagsalita ako ng hindi mabuti sa aking asawa. Practice that. Panginoon, patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya na makapag-isip ako ng masama sa aking kapatid. Huwag niyong i-spoil ang inyong sarili, sanayin ang inyong sarili na magtanim ng mga masamang kaisipan, masamang damdamin. Minsan kayong mag-asawa nag-uusap, ang pinag-uusapan nyo yung kapatid. Ina-assassinate ninyo yung kapatid. Minsan yung mag-asawa, pinag-uusapan yung pastor. At kapag hindi yan naingatan at nasanay kayong mag-usap ng mga negatibo laban sa isang tao, darating ang araw. Mahirapan na kayong harapin yan. Kaya ngayon pa lang, kinakailangan na natin yung tapusin. Pagsisihan natin kung nakapag-isip tayo ng laban sa kanino man, sa propeta man, na bagamat kinuha na ng Panginoon pero merong mensahe, ang iba sa atin nagdududa, nag-aalinlangan sa Kanya, at sa mga lingkod ng Panginoon, hindi naman natin alam kung sino ba yung mga false ministers at mga true ministers, hindi natin alam. Baka yung sinasabi nating false, totoo pala. At yung sinasabi nating true ay dumating ang araw na maliligaw pala. So practice repentance. Araw-araw. Anytime na makapag-isip ka ng hindi mabuti, ng hindi tama, o makapagsalita, sinasadya man o hindi sinasadya, ask for forgiveness and repent. At isa yan sa itinuro ng propeta, mga kapatid. At sa paraang yan, hindi mo papayagan ang galit, ang mga kaisipan na hindi mabuti sa iyong puso. I-silent mo po muna. Tulatan sing. Okay, move on tayo. Number 3. So, pasok pa rin ito sa submission. Sa pagtuturo pa ng propeta, isa sa pinakamabisa para malabanan ang ating emosyon, ang ating sarili, at ang espiritu ng murder o ng kagalitan na ito na pinagmumula ng pagkitil, spiritual man o physical, mga kapatid, ay ang pag-submit sa salita. So number 3, submit to the Word of God. So napaka-importante yan. Doon sa pride natin, number 2 natin yan. How to overcome? Submit to the Word of God. Submit to God. Amen. Pag natuto tayong mag-submit, mga kapatid, siyempre magkakaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon, then makokontrol natin yung ating damdamin.
yung ating mga emosyon. At siyempre, hindi madali na magpasakop sa salita ng Panginoong Diyos. Number 4. At actually, kasama din to sa ibang mga espiritu pa eh. Kasi paano natin naharapin sila? Same lang. Number 4, by prayer. Prayer and fasting. May mga demonyo na hindi natin kayang labanan nang wala ang pag-aayuno at marubdob na panalangin. Nirebuke ng Panginoon ng kanyang mga alagad, bakit hindi nyo mapalayas yung demonyong nandiyan? Hindi nyo mapagaling ang bata na yan, ang tao na yan. Di ba? Sabi nila, Panginoon, di namin mapalayas, hindi namin mapalaya ang taong ito. Sabi ng Panginoon, kulang kayo sa panalangin at sa pag-aayuno. How to overcome, mga kapatid, even pride. Then ang pride ay connection sa spiritong ito. Number 4, after you submit to God, to His Word, kailangan mong dalhin ang iyong sarili sa panalangin at sa pag-aayuno. And number 5, kinakailangan mo ng kapangyarihan ng Espiritu ni Kristo. So kung mayroong pinaka-importante sa lahat at paano natin naharapin at magtatagumpayan ng kaaway, may kinalaman pa rin ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Itong hanapin mo, itong ipanalangin mo, hallelujah, at sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay magtatagumpay. Hallelujah. Tutulungan tayo ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sa ngayon, tayo ay nakikipagbaka. Pero at least, isa-isa nating ina-unveil yung kaaway natin. May totoong laban. Sabi ng propeta, may totoong kaaway. At kinakailangan nating magpalakas. Amen. Kinakailangan nating maging maingat. Kinakailangan nating maging aware. Kinakailangan nating maging mapagbantay. At hilingin natin sa Panginoon ang kapangyarihan. Sabi pa ng propeta, kapangyarihang paparating para i-overcome natin ang lahat ng kaaway. Pero habang hinihintay natin ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, ang adoption, hallelujah, exercise natin yung unang mga binanggit ko. Submit to the Word, practice it. Prayer and fasting, practice it, mga kapatid. Repentance and forgiveness, practice it. Then acknowledge, be aware sa espiritong ito ng mga simptomas niya. Inis, puot, galit, pag-iisip ng masama, pagbuo ng damdamin na masama. Symptoms ng espiritong yan. Kapag yan nasa puso't isip ninyo, harapin nyo yan. At tulungan nawa tayo ng Panginoong Diyos na ang lahat ng yan ay may bagsak natin at makungkir natin ang puso natin na para sa atin. Amen. At isang araw, paghaharian natin ito, nakasama si Kristo, na wala ng anumang kasalanan pa, na wala ng anumang kaaway pa, at ang kaharian ng puso natin, hallelujah, ang mahayag ay kapayapaan, katiwasayan, kapahingahan, kasiyahan. Wala nang anumang kaaway pa. Pero sa ngayon, ini-expose natin ang kaharian ng ating puso na marami pang mga occupants na kinakailangan nating pagtagumpayan. May the Lord help us and guide us, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.